Welcome to 5th generation na Bishop. So ngayon meron tayong i-unbox at ite-test na unit. Ito po ay unit ni Sir Jonathan. Shoutout po kay Sir Jonathan. Sir, ito na po ang inyong unit, Crossman Phantom P10. So this is your unit, sir. Isa sa pinakamalakas na unit namin dito sa 5th generation na Bishop. Itong Crossman Phantom. Yan. So, this is full polymer. Ibig sabihin po, polymer slide, polymer frame. Okay, hindi na po siya kinakasa. Lagay CO2, lagay magazine, ready to fire, ready to shoot. Okay, unit ni Sir Jonathan, Crossman Phantom. Ayan. Okay. So, isa-isahin natin yung mga kasama ng unit. Of course, meron siyang kasamang eye protection. And then, naubusan po kami ng Black Widow na steel BBs. So, meron lang tayong copperhead. So, this is the copperhead steel BBs. So, tingnan natin. Ayan. Copperhead steel BBs. So, steel po siya guys, 4.5 mm. Mas maliit siya sa airsoft. Yung plastic BBs ng airsoft. Okay? Mas maliit siya. Pero this one is steel BBs. Okay? Siyempre, meron na rin siyang kasamang CO2. Yung kanyang propellant. Okay? This is the propellant. Yung CO2 na 12G. Okay? Meron siyang kasamang 2 Crossman and 3 ESG. Okay, 3 ESG brand. Siyempre, yung manual. Otis manual. At si Phantom, meron din siyang pasunod na 5 perasong papel na target. Okay. And, syempre, yung Crossman Phantom. So, ayan siya guys. Crossman Phantom. Saan ba nilalagay yung CO2? Dito. So, siguro naman sa mga nakapanood na ng video, so nakailang video na ako neto kasi talagang mabenta sa amin yung unit na to. Lakas kasi siya Okay, so ayan. So, before tayo, so Sir Jonathan, before nyo po lagyan ng CO2, mas maganda sir, mayroon kayo nito, silicone oil. Okay, so bukod pa po siyang nabibili sir, kung gusto nyo mag-avail, message lang po kayo sa amin. So this is the silicone oil na pinapatak namin dito sa valve. Diyan. Yan, dyan sa valve na yan. Okay, dyan namin yan pinapatak. Okay? Kasi may mga O-rings yan. So, yung silicone oil na yan, pag natuyo yan, tumutulong yan para mag-seal ng mga O-rings. Okay? So now, maglalagay tayo ng CO2. Ayan. So lalagyan din natin yung pinaka-tip ng CO2. Bago natin ilagay dito. So ayan. So ngayon, Crossman. Okay? Ngayon, hihigpitan ko lang siya ng konti. So, once na medyo mahigpit na siya, so, ngayon, magre-ready na ako. Kailangan ko siyang higpitan ng mabilis. No? Kailangan mabilis po yung paghigpit nyo dito. Kasi once na medyo mabagal ang paghigpit nyo at sa pagkakataon na nabutas na yung pinaka-tip niya, so, tsaka sa pagkakataong yun, tapos medyo mabagal kayong maghigpit, pwedeng lumabas agad yung CO2. So, kailangan mabilis. Yan, kailangan mabilis yung ikutin yung lock. Okay? So, once na may maririnig kayong parang sumingaw ng konti, yun, ibig sabihin nun, butas na yung CO2. Okay, butas na yan. So, ayan. Balik natin yung cover. Then, ito yung safe. Ayan yung safe.
F stands for fire. Siyempre, pwede na siya pumutok. And then S stands for safety. Okay? So, ito yung magazine. Yan. Talagyan natin ngayon ng bibis. Steel bibis. So, ang gagamitin natin is copperhead. Copperhead steel bibis. Okay, lalagyan lang natin siya siguro ng mga 5 piraso. 5 pirasong steel bibis. Ayan. Pasok lang natin. Lock. Okay, nakasave ba siya? So, nakasave. Okay, so ngayon, hindi namin tatapusin yung video hanggat hindi namin siya natetest sa, syempre, sa pinaka main ano namin, yung bote. Okay, so tried and tested naman talaga namin na talagang bumabasag siya ng bote. So para lang makita ni Sir Jonathan na talagang parehas, na talagang same na same yung unit na makukuha niya, na ganoon din kalakas. So ngayon, itetest natin siya sa bote pa din. Okay? So ngayon, kukuha lang ako ng target para ma-testing natin yung unit. So ayan, ayan ang ating target, Sir Jonathan. Okay, isang bote ng Red Horse. So makapal talaga na bote yan. So doon natin matitesting yung unit nyo kung gaano kalakas si Crossman Phantom. Okay, so lalayo lang ako sa target. 2 meters away from the target. So, pasensya na kung hindi ko siya matest ng mas malayo kasi yung ating area is limited lang. So, kailangan nating i-test lang siya ng mas malapit. So, don't you worry guys, kapag nagkaroon tayo ng panahon, i-test natin yan sa malayo. Kumbaga, magte-testing tayo na ang ating target ay malayo. So, magkakaroon tayo ng experiment. Okay, so make sure lang na meron kayong iPro. Gamitin niyo yung iPro, sir, no? Maganda pa naman yung iPro na. This is, ano ba to? Rayjans. Okay, Rayjans. Ayan, o. Rayjans. So, gamitin niyo to, sir, kapag, syempre, magte-test fire kayo. Kasi, yung bala, yung steel BBs, nagba-bounce back yan pagka tumama sa, lalo na sa pader, sa matigas na bagay, sa solid, nagre-ricochet yan. So, delikado. Okay? So, ayan, Sir Jonathan. Okay. So, suot lang tayo ng eye protection kasi pwedeng bumanda sa atin yan. Okay, ngayon, lagay lang natin sa fire. Okay. Ayun. So, ayan, kita nyo naman, walang ano yung bote, no? Walang kalamat-lamat, walang tama yan. Okay? Pag iinom lang kayo niyan, tatamaan talaga kayo. So, magkakaroon kayo ng tama. Okay? Lakas ng tama yan. Okay, so tingnan natin kung mababasag ba niya ng Crossman Phantom. Yung Red Horse Beer. Okay? So, ready to fire. Titirahin natin yung pinaka gitna. Okay? Yung may Red Horse Beer. Tatak. Okay? Ready to fire. Firing. Okay, so ngayon, lalapitan natin. Siyempre, dahil parang hindi niya natinag eh. Ayan, so lalapitan natin yung target. Okay, actually, hindi niya natinag, pero tingnan nyo yung hole. Ayan, tingnan nyo yung butas. Ayan. Ayan. O, tingnan natin kung yan ba ay tumagos. Teka. Hindi siya tumagos. No? So, hindi siya tumagos. Pero, butas. Ayan, butas talaga siya. So, kasi makapal tong bote na to eh. So, inspect natin. Okay, so wala siyang exit point. Pero, meron siyang entry point. Ayan. Talagang, ayan o. Talagang butas. Okay. So, ngayon, syempre, hindi tayo titigil hanggat hindi natin nadudurog yung bote na yan.
Okay? Ubusin lang natin yung 5 bala. Okay? So, doon din natin ulit titirahin yan. Okay, ready to fire. Firing. Lima. Ubus na eh. 5 na yun eh. Wala na. Iba na yung tunog pag wala ng bala. Okay? So, hindi siya natumba, no? Hindi siya nadurog, pero butas na butas. Yan. So, kanina, sa unang putok natin, nabutas siya, pero hindi siya lumabas. Ngayon, sa 5 putok, ayan, basag na talaga pala. Hindi lang siya nahulog. Wasak na, ayan. Okay? Wasak na talaga yung... So, makapal na to guys, ha? Yung bote na yan. So, dahil nga steel BB siya, so, syempre, obvious na babasagin niya. Okay? Ayan. Okay, so, ayan. Yun lamang po, Sir Jonathan, kasi maglilinis pa ako. Actually, yung mga bubog niyan, yan yung damage nung tines ko kanina na 2 to 40. Yung Crossman 2 to 40, which is order naman ni Sir Samuel. Okay? So, mapanood nyo rin yung video na yun. Ipopost namin yun sa YouTube. Okay? Okay, yun yung caliber 22. Okay, so, ayan, Sir Jonathan. Tatapusin ko na yung video. I-end ko na yung video kasi maglilinis pa ako, sir. Ayan. So, ayun. Kung meron pa po kayong question regarding your Phantom, okay, message lamang po kayo sa aming page. So, yun, sir, ulitin ko po. Naubusan kami ng Black Widow Steel BBs. So, ito po ang ibibigay ko sa inyo, yung Copperhead na Steel BBs din. Okay? So, ayan lamang, sir. Medyo mahaba na yung ating video. Kaya ni-end ko na po. Thank you for choosing 15 Range Navi Shop. Salamat po sa inyong tiwala. Mabuhay po kayo, sir. God bless.